Pero ngayon, kino-confirm na niya na kasama si BBM doon sa drug watch list nila. Dapat yan natukhang pa nga. Kung hindi niya basta-basta papasokin yon, kung hindi siya kargado ng mga susunod na next action, course of action. The whole armed forces hawak mo. Ewan ko kung paanong magic ang gagawin ng administration. Hawak mo yung top and then down the line. Buo, hawak mo. Yung binitawan ni Duterte, drug addict, user ng drug, nasa PIDEA list si BBM. Mabigat yon. That is now a confirmation ng questionable yung karakter ng presidente ngayon. Kasi dati, before the campaign, sinasabi lang niya na isa diyang kandidato, pahapyaw. Pero ngayon, kino-confirm na niya na kasama si BBM doon sa drug watch list nila. Dapat yan natukhang pa nga. Kung nakaupo pa raw siya, tutukhangin daw niya yan. So, walang mention doon sa Bangon Pilipinas rally. Panay things to come, panay a better Philippines to come, panay projects, yung mga ganun ba. And kayo, pakinggan ninyo parehas and then compare ninyo. You are in your right mind naman, you are equipped how to discern. You have the mindset, you have the mentality, no? The mental faculties to determine kung alin yung sinasabi, ano yung sinasabi ng dalawa ba, at kung ano yung superficial, ano yung artificial lang, ano yung peke, no? So, ano yung galing sa damdamin, okay? So, yun. Now, ang reaction is, kung sinabi ni PRRD na involved nasa listahan, nasa narco-list, mabigat yun. Si BBM, well, ditong kabilang kampo, BBM has to answer that nasa narco-list siya. Pagka hindi niya sinagot yan, na ang nagsasabi na ngayon former president against a president na existing, mapapasama siya. Silence means yes. So, obligado sagutin yan. So, paano ngayon sasagutin? Nanonood ang taong bayan. Kung magpapadrug test ba siya or aatasan niya ang PIDEA na kunyaring ka-vibes niya ngayon, kunwari, at sabihin, hindi totoo yan. Papasinungalingan yung sinasabi ni PRRD. So, sasagot din si PRRD, sasabihin siguro, ito yung kopya. Tapos, sasagot din yun, peke yung kopya na yan. Yung ganun ba? Pwedeng mangyari. Nasabi ko na sa inyo. Na the way I see it, the way I look at it, until such time na lumabas yung sinasabi na pulboronic video. Kasi nandoon tag dito. Now, pwedeng lumabas yun kung sakaling totoo. Kasi hindi yan magsasabi si PRRD na ko-confirm niya na sa drug watch list si BBM at nagmakaawa nga, di ba yung kwento, nagmakaawa nga si Amy, si Senator, para i-hold yung information na yun para makatakbo. Ayun, nanalo nga ang presidente. So, ang dyan is, if PRRD says that in public na napapanood ng buong mamayang Pilipino at even the president, ng mga tao ng presidente, it's all out now on record na sinasabi ni PRRD, hindi niya basta-basta papasokin yon kung hindi siya kargado ng mga susunod na next action, course of action. So, magiging exciting yan na ano ba itong magiging labanan nato. Pwedeng sumagot sila, hindi nila, kumbaga sa deadmahin lang yan na, yung allegation na yan, deadmahin lang. Ang isagot nila, ICC, kasuhan si PRRD. Which, alam naman ng administration, sinasabi ko na yun sa kanila, na pagka ginalaw niyo si Duterte, good luck sa inyo. Mamadadali kayo, hindi kayo makatapos ng term. Pwedeng isagot dyan, kasuhan si PRRD. Gano'n na naman ang mangyari. So,
pagka kinasuhan, magagalit ang taong bayan. So lalong you're going to make a hero out of PRRD. So anong choice ng Malacanang? Sagutin yung allegation, hindi pasinungalingan, o good governance na lang. Ganon. Yun yung course of action nila. Hintayin natin kung ano mangyayari. Okay? So, yun lang. O, sige. Tapos, meron pa pala. Akala ko wala. Military response. Yan. Yun yung pinaka mabigat. Hindi naman pinakamabigat. Kasi yung droga, mabigat na yun eh. Pero, yung military response is also malalim na ni PRRD na you protect the Constitution. Yan. Kasi nga dahil doon sa charter change na pinapairal na alam niyo yung kwento, di ba? So, parang inaanuhan yung armed forces, it is up to you to yung next action, yung next move. Kumbaga sa chess pieces, kumilos na kami, kayo naman. Yun. So, yun yung aking tatalakayin. Because, important to know, everyone, it's important to know, na ang pinaka main, ko dito, observation, we should not put the armed forces at saka yung PNP in a situation na parang pinapasa nyo yung bola sa kanila. Oh, eto na yung bola. Inyo na. Problema nyo, Pilipinas. You decide. Inyo na Pilipinas. O, problemahin nyo na yan. Kami ngayon umaasa lahat sa inyo. 118 million Filipinos. Ay, wag naman. Because the armed forces traditionally will react probably against your expectations. No? Galing ako sa loob, galing ako sa armed forces. Ewan ko kung nagbago na, pero from the point of view ng armed forces, number one point of view, protect the Constitution. Oo. Pero if there is no threat to the Constitution, so far sa nakikita namin, wala. Follow the duly constituted authority, which is BBM. Okay? So pagka nakikita namin na nate-threaten yung presidente, you do not break the chain of command. You do not break the chain of command. Very important yon. So maintain mo from general down the line. Okay? So ano sagot na magiging sagot ng Malacanang yan? Hawakan niya yung armed forces. Yun yung sagot ng Malacanang dyan. Kung di mo makasuhan tong mga tao na sa tingin mo, pagka kinasuhan mo, yari ka eh. False move yon, no? False move. Wrong move, no? Sa board game, wrong move yon. Pagka kinasuhan mo, yari ka, madadali ka. Okay. So, base do sa sinasabi ni PRRD at ditong mga supporter, nakaasa sa armed forces. So, magiging sagot dyan ng Malacanang, hawakan mo yung armed forces. Paano mo hawakan yung armed forces? Okay. I-corrupt mo yung armed forces. I-corrupt mo yung armed forces. You try to divide the armed forces. That's the minimum that they can do. Okay. Maganda, the whole armed forces, hawak mo. Ewan ko kung paanong magic ang gagawin ng administration, hawak mo yung top and then down the line. Buo, hawak mo. You perform, o kaya you do something na good sa kanila. Simula ngayon, pumunta ka na sa mga namamatay na sundalo, yung mga wounded, puntahan mo na. Hindi pwede yung last minute, doon ka lang magkakunwaring maging leader ka. Nako, wala, kitang-kita na plastic. Kaya nga kung sinimulan mo yan, nung nakaupo ka ng June, nung nag-swear in ka na as President of the Republic, na, kung sinimulan mo yan, starting July 1, pinakita mo na pagka merong problema yung armed forces, nandun ka. Pagka kunyari resupply, nandun ka. Yung kunyari may na-wounded, nandun ka. Pero kung ngayon mo gagawin, merong vested interest ang presidente. Too late, the hero ka ngayon. Kita mo. So tatapalan mo ng pera. Hindi lahat ng general mukhang pera.
Hindi lahat ng general, mag-ingat kayo. Tanggapin nyo lang yung pera. And then in the last minute, wala rin, hindi rin magde-deliver. Okay. So, kung hindi mo makukuha ng buo yung armed forces, ang mangyayari dyan, hahatiin yung armed forces. Bakit? Kasi pagka nahati yung armed forces, merong kampi sa kanya, may kampi sa kabila. O sa kampi sa taong bayan. Merong corrupted version, merong hindi mo makurap version. Hindi ko kurap-kurap na ganon. Yung mga nakaganon lang sila. Mga ganon yung mga ibang sundalo, ibang general, ibang colonel, general, captain, nakaganon. Pero yung kurap, ganon-ganon na sila. Nabayaran. So, joke lang So, yun ang the worst na pwedeng mangyari yung mahati. That's why, from the time na nag-vlog ako, wag nyong unahan yung armed forces kung anong gagawin. They have a mind of their own, let them. Ang advice lang sa armed forces, intact lang kayo. Okay? General Browner, intact lang kayo. From one first captain to another, intact lang kayo. General Acorda, hindi kita masyadong nakahalubilo, not like General Browner, pero intact lang kayo sa PNP. Intact. Kasi alam niyo naman yung mandato konstitusyon And sino yung mas bossy ng konstitusyon? Taong bayan. Linaw kaya ko nga in-explain Malinaw. But until such time, when you have to make that decision, whether you go for BBM or you go for the people, nasa sa inyo yon. Nasa inyo. Kung gusto niyo makita kung ano yung That's why I am going to discuss yung situation natin where we are right now. Mas gusto kong i-discuss yun In the past vlog, sinasabi ko, enough of that speech ni PRRD tsaka ni BBM because dadating yan, huhulog lahat yan in place basta sa akin, BBM, you have 5 months. You have 5 months para makalahating taon mo tong 2024 to at least show na you are improving. You are doing something. You are being presidentiable. Number 1, sagutin mo yung drugs issue against you. Number 2, tanggalin mo si Tambalolong. Tanggalin mo si Speaker Romualdez. Yun yung pampagulo sa'yo. Patigil mo yung lintik na PI na yan. Patigil mo. Definitely tigil na yan. Pakita mo na kaya mo. In control ka. Pangatlo, ipakita mo yung House Resolution number 10. Nakala nyo, nakalimutan ko. Hindi ko nakakalimutan yun. Yung, dapat nga, number 1 yun. House Resolution number 10. 3 dekada na. And kasama ka BBM sa nag-adapt niyan nung 15 Congress, nung 2011, kasama ka doon sa pumayag dyan sa House Resolution number 10. I-test to stop. Pakita mo yan, BBM.